Breaking news po mga kababayan. Mainit-init pa. Update po ito sa ating Tatay Digong mga kababayan. Naglabas po ng panibagong update at panibagong desisyon itong International Criminal Court. Medyo malungkot po ito mga kababayan. Pero kinakailangan na po yata natin tanggapin. Ito ho yung matagal ko nang sinasabi. Hindi pa man din po nasabi ni BP Inday na tanggap na po ng pamilya namin. Mismo si Tatay Digong, tanggap niya na. Ayan. Bago pa nasabi ni Inday yan, ako, tinanggap ko na po mga kababayan eh. Iba po ang kalaban ngayon. Takot po kay Tatay Digong. Si Tatay Digong lang po ang kinatatakutan niya. Wala nang iba, mga kababayan. Kita nyo? Kahit mga men in uniform, natatakot ho sa kanya na imbis na sila ang magiging tagapagtanggol po natin, pero naging tagapagtanggol na po ng mga adik, mga kababayan. Ito ho, basahin ko at panoorin po natin ang buong paliwanag ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. Maikli lang naman po. Basahin ko lang. Breaking. The International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 confirms all charges against former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kinumpirma na po nila. Ang lahat po ng mga aligasyon kay Tatay Digong. Ngayon ang tanong, meron pa ba tayong pag-asa? Palagay ko mga kababayan, malabo na. Ito po si Attorney Harry Roque. Siya na lang po ang pakinggan natin para maunawaan po natin lahat. At masagot po ang ating katanungan mga kababayan. Abogado ito. Maaaring alam niya po ang kalakaran dyan sa The Hague, Netherlands. Ito na. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, hindi pa po tayo nakakahinga doon sa desisyon ng ICC na merong jurisdiksyon ng ICC para litisin si Tatay Digong. Linabas naman po ng pre-trial chamber ang kanilang desisyon na merong probable cause, sapat na ebidensya para litisin si Tatay Digong. Ang ibig sabihin po nito, talagang tuloy na ang paglilitis si Tatay Digong at mukhang malabo na makalabas sa kulungan si Tatay Digong. Hindi ko po sasabihin na ako'y nasurpresa dahil sa mulat-mula ako'y nanindigan na talagang kinakailangan ng ICC si Tatay Digong dahil wala na silang ibang kaso. Pero ang hindi ko po akalain ay yung desisyon sa jurisdiction. Dahil yan po ay legal. Ang buong akala ko naman po ay malinaw na malinaw, kundi lang yung lengguwahe ng Rome Statute, kundi pati yung intensyon ng mga estado na bumuo na ICC, na ang kanilang binuo ay isang hukuman na gagalaw lamang kung ang mga lokal na hukuman ay hindi na gumagana. Hindi ko po aklain na magpupumilit ang jurisdiksyon ng ICC. Ganong malinaw na malinaw naman po na dahil nga po voluntaryo ang pagiging miyembro sa ICC, yung pagbitiw ay voluntaryo din. At kung nais ng ICC na magpatuloy ang kanyang jurisdiction matapos magbitiw ang isang estado, kinakailangan sa loob na isang taon matapos siya magdeposito ng instrument of ratification. Pero hindi nga po ganyan ang naging desisyon ng appeal chamber. Nagulat ako dahil talagang partial dissent lamang, samantalang yung naunang desisyon ng ICC tungkol sa jurisdiction 3-2, at least dalawa yung nag-dissent at 3 majority. Pero dito sa pangalawang desisyon, 4 ang majority at meron lang partial dissent doon sa naging desisyon ng appeals chamber. Dito naman sa confirmation of charges, hindi na po rin ako nagugulat, kasi malinaw na malinaw po na doon sa pag-conduct ng hearing, ang mga judges buo na ang kanilang pag-iisip na talagang merong probable cause at kinakailangan matuloy ang paglilitis. Halata naman po yan sa asta ng mga West habang nagpresenta ng mga ebidensya yung mga parehong panig ng mga abogado doon sa confirmation of charges.
At ang kulang na nga lang talaga is patapusin na maaga ba yung confirmation of charges para nga madiretso na. Hanggang doon lang po mga kababayan, naputol po ang signal ni Atty. Harry Roque, pero naintindihan niya po siguro natin mga kababayan. Mismong sa kanya na po nanggaling, abogado ho yan. Malabo na po talaga makalabas si Tatay Digong. Himala na lang mga kababayan. Pero, pag si BP Inday Sara na ang maging presidente, baka buhayin po ulit ang kaso, paimbestigahan, yan, may pag-asa. Malaki ang pag-asa na pag binuhay ulit ang kaso ni Tatay Digong sa ICC. Siyempre, masigla pa yung ating Tatay Digong Tumaba na naman siya ngayon malakas pala, laban pa yan mga kababayan. Magiging presidente si Inday Sara. Nandyan pa yan, maniwala kayo sa akin. Kaya makakalabas yan pag si BP Inday Sara na. Pero ngayon, mahirap pong asahan. Kahit yung mga makukulong di umano ng mga big fish, naku po, wag natin asahan yan, malabo yan mga kababayan. Kahit pa ngayon na nagkagulo-gulo sila, kuno, ewan ko lang basta ako, sabi daw, nagkagulo-gulo daw sila Pero parang hindi naman po ako naniniwala. Parang drama lang naman po mga kababayan. Magkatotoo na magkagulo, ganun pa rin yan, wala pa rin makukulong dyan mga kababayan. Hindi pa nga ngayon ang paniningil pag si BP Inday Sara na. Balik po tayo dito sa mga sinabi ni Atty. Harry Roque. Mga kababayan, una pa lang daw ang asta ng mga taga-ICC gustong-gusto na nila lang i-confirm ang mga charges. Pinahaba lang. Pinatagal lang po mga kababayan at ngayon lang po nila inilabas sa publiko. Yan na di umano ang mga nakikitang galawan ni Atty. Harry Roque sa simula pa lang. Luto na po ang laban. Ano pong aasahan natin? Ang sabi ni Kaufman, ang prosecutor ng ICC nasa Malacanang. Di ba? Wala tayong aasahan ngayon mga kababayan. Ganyan po sa kada administrasyon. Pero alam natin kapag kasi Inday Sara na hindi niya gagawin yan. Trabaho lang yan. Pero doon sa mga nagkasala sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, yari kayong lahat. Sa mga kumidlak kay Tatay Digong, yari kayong lahat. At sa mga nag-utos, ulo mastermind ng pagkubkob ng Kingdom of Jesus Christ na mayroong napatay na mga kaanib ng KOJC, magbabayad kayo. Lahat yan pagbabayaran ninyo. Pag si BP Inday Sara na. Mga pang-aapi daw sa kanya, ayaw niya na daw patulan. Yung mga basher niya, mapaabogado man o hindi, ayaw niya na daw patulan. Natural, politika daw yan. Ganyan po kalawak ang utak ni Inday. Hindi po katulad ngayon, presidente, mga kababayan. Agad-agad nagsusumbong sa mga gabinete niya. Tapos ang mga gabinete niya naman ang magsasabing, ang magsasabi na ganito, ididemanda. Ang magpapakalat ng ididemanda. Uror. Balat sibuyas lang kayo. Yan totoo dyan. Di ba, mga kababayan? Idadaan na lang po natin sa tawa. Wag na po tayo masyadong malungkot, mga kababayan. Ganun talaga ang buhay. Tayo pa ang nasa baba ngayon. Darating din yung araw na yan. Magiging atin din. At lahat ng mga gusto nating singilin, masisingil po natin yan, mga kababayan. Relax lang sa tamang panahon. Merong pagbabayad, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Okay. Dito naman po tayo sa isa pang pinag-uusapan ngayon ng social media, mga kababayan. Etong pagbabalik po ni Dean Chase, naku po. Kaya pala nawala itong mama na ito bukod sa hinaghahanap na mga demonyo ni Satanas. Nahack pala di umano itong kanyang social media account na Dean Chase, mga kababayan. Pero sa pagbabalik niya, meron po siyang pasabog. Sasabog na naman po ito, mga kababayan. Ingat-ingat po,
wag niyo nang po masyadong banggitin ang mga letrang ito kapag kayo nag-post sa inyong social media at baka maano ho kayo, mabalikan kayo ng mga bangag, mga balat sibuyas yung mga yan. O ito po ang pasabog ni Dean Chase. Oh, I finally recovered my account after months of battling hackers. O, di ba hinahack? I have information they've been trying to keep from the public. Ayan. The president has AIDS. Agoy! Ayan na, mga kababayan. Ang ganda ulitin. Basahin ko nga ulit. I have information they've been trying to keep from the public. Pinipilit niyang wag mo nang bitawan sa publiko itong mga impormasyong ito na ang presidente di umano mga kababayan ay may sakit na AIDA. Ayan. Si AIDA o si Lorna o si I'm not sure how I can keep my account up. Ayan na. God save the Philippines. Ayan na mga kababayan. Yan po ang pasabog ni Dean Chase. Ang presidente daw po ay meron daw sakit. Naku po, na AIDA, mga kababayan. Sino bang kasing presidente? Marami mang presidente po. Meron mang Senate President, o, di ba? Merong presidente ng asosasyon. Merong presidente ng halimbawa ng isang partido politikal, o, di ba? Maraming presidente. Presidente lang po ang sinabi ni Dean Chase. Walang pangalan na si ganito ganyan. Si Presidente Juan de la Cruz may AIDS. Wala naman eh. Wala, diyan naman madadali. Bobo pa man din yung mga vlogger. Sasabihin na naman nila porque DDS itong si Dean Chase. Walang ibang tinutuko yan kundi siya, no? Sa korte, talo na kayo. At eto po, mga kababayan, sinugandahan po ni Attorney Harry Roque bago po siya mag-live o after niya po yata mag-live, yung video pinanood po natin. Naku po. With AIDS and coke, it is. Ayan ha. With AIDS and coke, it is. May pangalan ba? Wala rin. Wala ring pinangalanan. Hindi naman sinabing si ganto ganyan ang may AIDS. Nako. Mga kababayan. Nako, paano na ito? Kung totoo yan, ang dami palang sakit ng presidente. Ng presidente ng TODA. Ng presidente ng asosasyon. Sino ba kasi presidente yan? Kayo, ginugulo niyo yung isip namin, ha? Nagtatanong lang. Sinong presidente yan? Ako, nagtatanong po ako. Harry Roque, Dean Chase, ayusin nyo naman kung sinong presidente yan. Magulo po eh. Tagyan nyo na po ng pangalan. Kasi, alam niyo naman po ang mga kulay pula pagka ano ang banat ninyo, iniisip ho kagad na mga yan para po sa amo nila. Para sa amo namin to. Di ba? Pangalanan nyo po. Ngayon, pagka lumabas sa pangalan na, yun na nga. Wala natin magagawa. Mag-antay po tayo mga kababayan sa mga tawag ito, sa mga pasabog pa ni Dean Chase ngayong buhay na ang kanyang social media account. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.